ang sandata sa pakikipaglaban. At ang ating pong verses ay manggagaling sa Efeso chapter 6 verse 13 to 18. Handa po natin ating mga sarili, mga kapatid, sa pakikinig ng salita ng Diyos. At ito po'y magiging sandigan natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Lord God, sa ating pumensahero, O Lord, bigyan mo po siya, Lord, ng knowledge and wisdom. Papuri at pasasalamat sa iyo, Lord God. Kaya, without further ado, ang ating pong mensahero sa araw na ito ay si Pastor Alexander Invento. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Hello! Kumusta? Salamat sa Panginoon at muli na naman tayong magbigay, papuri at pasalamat sa Panginoon. Isang araw na binigay ng Panginoon Diyos. Lahat ng araw sa iyo na yan. Yung isang araw ay para sa Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang nasambit po kanina ng ating pastor ay ang ating ebanghelyo. Topic natin ay ang sandata sa paglaban. Kailangan po mayroon tayo niyan, mga kapatid, tayo mga hinira ng Panginoon. Mayroon tayo sandata sa pagpaglaban. Kaya kung basihan natin ang pakipaglaban, mga kapatid, no, ay isa na dyan. Kukuha tayo ng example, halimbawa sa mga militar, no? Yung pakipaglaban sa kanilang kaaway. Ang pakipaglaban nila sa kanilang kaaway, mga kapatid, ay kapwa nila tao. Kapwa kalaban nila ang kanilang gustong patayin. So, kailangan mayroon silang sandata at tinatawag na kung sa salita ng Panginoon Diyos, armor of God. Yan ang sandata. So, sa makatuwid, makamundo man na sagupaan ay mayroong armor of God o sandata sa pakipaglaban para makatagal sila sa pakipaglaban. Kung ating basahin ang sinabi ng ating Panginoon sa ating ebanghelyo sa Episo Kapitulo 6, ang talatay 13 hanggang 18. Ganito po ang sabi ng ating Panginoon, mga kapatid. Sabi ng ating Panginoon, dahil dito, magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y makatagal sa araw ng masama. At kung magagawa ang lahat ay magsitibay. Magsitibay nga kayo na ang inyong mga baywang ay may bigkis na katotohanan na may sakpat na baluti ng katuwiran. At ang inyong mga paa ay may panyapak na paghahanda ng ebanghelyo ng kapayapaan. Bukod dito ay taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya, ang siyang ipapatay ninyo sa lahat ng diningas na suligi ng masama. At magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos, na si panalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon at sa buong katyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal. Itong talata na ito, mga kapatid, ay nagsimbolo ito sa sandata sa pakipaglaban. Kung ihalimbawa natin, ihahintulad natin, kailangan mayroon tayong tinatawag na panangga sa lahat ng bagay. Dahil alam naman natin na napaka delikado
ang salupaan sa sanlibutan. Kaya sa sanlibutan, ang kaaway ng tao ay ang kapwa-tao. Ngunit, ang sandata sa mga naglilingkod sa Panginoon ay kailangan maisuot ng bawat isa ang tinatawag na armor of God, mga kapatid. Ang armor of God ay siyang magliligtas sa atin tungo sa anumang temptation o anumang mga bagay na namuhay tayo sa mundo ito, mga kapatid. Bagamat ang ating kalaban dito, mga kapatid, ay hindi natin makikita. So sa mga tuwid, kung hindi natin nakikita ang ating kalaban, kailangan mayroon kang sandata. Ano ang mga sandata sa pakipaglaban sa mga masama? Ang kasamaan na ito ay mga bad spirit, mga kapatid. Ito yung kung ating summarize, ito yung anghel na masasama na nagrebelde sa ating Panginoong Diyos nung sila yun sa langit. Siya ang espiritu masama na itinakwil ng Diyos dahil sa kanyang pagmamataas, mga kapatid. Walang iba kundi ang Diablo. The one-third of the angels na ipinitik dito sa daigdig, na ninirahan dito sa ang kanilang tirahan, mga kapatid, ay yung kalawakan, buong kalawakan ng daigdig. Dito sila tinapon. Kaya mag-ingat ang mga taong napuntahan ito, yung mga espiritong mga masama na ito. Kaya dito sila naninirahan. Kaya unti-unti silang papasok sa mga taong wala pang Diyos sa kanilang buhay. Diyan sila papasok, mga kapatid. Ngunit kailangan dala natin ang sandata na ito. Ang sandata sa pakipaglaban ay walang iba kundi Word of God, salita ng Diyos. Paano natin makamtan ang salita ng Diyos? Sa ating pakikinig at pakinig sa Ebanghelyo ng Panginoon, magkaroon tayo ng karunungan sa pamamagitan ng pagpupuri natin sa Panginoon. Diyan natin makukuha ang spiritual gift na ibinigay ng Panginoong Diyos sa atin. So sa pagkatuwid, lahat ng mga gusto ng Diyos na masakit, no? Masakit niya ang lahat ng mga sinapian ng mga masamang espiritu. O sa mga tuwid, mga demonyo, mga kapatid. Yan ang kalaban natin. Hindi natin makikita. Ang sinabi nga ng Panginoon sa Efesos 6:12, sapagkat ang ating pakipagbaka ay hindi laban sa laman at dugo. Kaya laman at dugo, kundi laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadiliman ito sa sanlibutan, laban sa mga ukol sa espiritu na kasamaan sa mga dakong kaitaasan.